Paano, doon po sa ating mga kasama sa AFP, mga retired sa AFP at sa PNP, pwede nyo bang sabihin sa taong bayan, ano ang difference ng confidential at ng intelligence sa inyong organisasyon? Well, ang intelligence fund, yan ay term na ginagamit sa armed forces at saka sa PNP. So, intelligence operation, of course, ang pinagagamitan niya. Yung confidential fund, dahil supposed to be naman, ay wala talagang intelligence fund ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, ay inadapt nila itong confidential fund. So, ito, based sa definition ng confidential fund and intelligence fund, ayon na rin dun sa joint memorandum circular ng COA, DND, DILG, GOCC. So, dito nakapaloob yung pag-distinguish sa kanila, yung confidential fund para sa mga national government agencies, GOCCs, local government units. Ang intelligence fund is for the military and the police. Yun po ang pagkakaiba niya. Pareho ho ba, sir, ang proseso nila ng pagbuo ng yung plan, pagpondo? Pwede po ba ang isang ahensya na wala namang confidential fund ay mabigyan ng confidential fund ng Pangulo? Ano po yan? Dun sa binanggit ko kanina, yung joint memo circular na in-issue pa yan noong 2015. Actually, nakasaad doon ang mga ahensya, mga units ng governments, including AFP and PNP, kung papaano yung proseso. No? Kailangan unang-una nakapaloob sa pondo nila, yung ating GAA. Dapat, nasa line item ng AFP, parang ganon. Pagka meron nun, sa baba, kami kasi sa operational kami, doon sa taas ang nagpaplano noon, DND, AFP, umaatin yan and major services, umaatin yan sa Congress, dinidepensa nila yon. Pero during the implementation phase, magaya niyan sa amin, sa MiG-17, no, sa ISAP, pagka gumawa na kami ng plano niyan, meron kami tinatawag na case operation plan, meron ding special intelligence project, no? At kadalasan ang ginagawa niyan is case operation plan ang inaano namin ginagawa. And doon nakasaad kung ano yung target, ano yung mission, ang duration, minsan 3 months to even it may even take years, no? Depende sa sa. So sir, ibig niyo sabihin hindi yung planong yun hindi overnight. Pinaplanong yan, hindi yan. So revolving every year. Every year. Kaya nga, mamaya, siguro matanong din natin sa PNP, police kung para makita nila yung similarity. No? So, ano ko muna kay Colonel Galang. Colonel Galang, ikaw, sa PNP. Actually, ma'am, wala pong pinagkaiba. Similar and almost the same operations din po yan pagdating sa Philippine National Police. Yung pong pangalan lang, sinasabi natin na CIF or Confidential Intelligence Fund, tapos Intelligence Fund for the Uniformed Services. Doon po sa mga government agencies, yun nga po, it's called Confidential Intelligence Funds. Yun lang po yung pinagkaiba. Pero as far as concept, operations, pareho po yan sa AFP. Yan din po yung ginagawa sa PNP. So kayo rin, dyan ba nagagamit yung order of battle? Yes, ma'am. So sa case build-up po kasi. Yun yung case build-up. So pag case build-up, tapos ang final nun, yung order of battle. Iba rin yun. Pero ang sa intelligence fund, more on pag sinabing case operation plan, nakadefine doon ang kung sino yung dapat i-neutralize. Pwedeng personality, pwedeng group, o pwedeng a certain area. No? So nakadefine yon and may certain period. And dito, ginagamit yung kung sino yung mga agents na i-employ mo. Mamaya ipapaliwanag ko siguro yun para hindi rin siguro along the way. So may mga yan designated agents, sino yung supervisor ng case officer,
Yan sir yung Nakadesignate ginagawa ng intelligence community. Oo, sa community, sa ground. Sa ground na yun, kung paano i-implement. Kasi yung kaninang tinanong mo is more on the budgeting, no? Hindi mo pwedeng gumawa ka ng plano pag walang budget. Any agency, talagang ganon, no? Military ka man, police, o ahensya ng gobyerno, hindi ka pwedeng gumawa ng action mo without appropriate budget. So sir, point blank, yung binigay kay BP, may plano yon? I presume na dapat ano yan kasi yung mga gumagalaw diyan, syempre meron naman naka-assign sa kanilang military and police elements, and doon syempre alam nila yung ginagawa nila. Once na ibinigay sa kanila yon, they are obligated to prepare a plan. Hindi pwedeng gastusin ko na to, bahala ka na dyan. Hindi pwedeng ganon. So yung konsepto na ginastos, binulsa, at linagay sa bangko ng Vice Presidente, pwede ba sa CIF yon? Hindi po pwede dahil doon po kung mababasa ng ano, anyway, makikita niyo po ito sa Google, i-Google nyo, no? Yung joint memorandum circular ng COA, DILG, GOCC at saka ng DND. So doon nakapaloob ano yun na number 2015-01, no? Dated January 2015, no? Makikita niyo po doon yung proseso, kaya imposible na magamit yon at maibulsa dahil mo kahit na confidential po yan, ino-audit po yan, may audit system po doon. Meron po ang chairperson ng COA, yung tinatawag na intelligence and confidential fund audit unit. So meron doon na kailangan isubmit yan ng ahensya doon sa naka-report, sealed envelope, tapos doon. Pero hindi doon nakasaad kung code ang nakalagay doon, code lang talaga yon. Hindi nire-reveal yon dahil kagaya mga anong mga pangyayari. Kaya importante, merong code ang operation. Sa operation pa lang, O-plan, minsan ganon. Case operation plan Agila, pwedeng ganon. So talagang coded talaga. Coded. Kahit sa PNP, talagang lahat ng operation ginagamit plan. yan, code, pseudonym, alias, and even yung mga writer nga may pseudonym eh. Pero ito, more on important dahil yung secrecy, no? Maraming reason kung bakit kailangang may alias or code or may pseudonym. Kasi una, for security reason, for safety. Kasi hindi mo pwedeng ako mismo nung naging ako commander ng MiG-17, meron akong code. Ang code ko Bravo, no? Code nyo? Oo, ako Bravo. Kayo mismo, sir? Pero yung pseudonym ko hindi ko pwedeng sabihin until now, hanggang ngayon. Kasi dahil siyempre meron akong mga ibang activities na ginamit ko yung pseudonym ko. So kahit may ang official mga covert operation, lahat naging intelligence chief, may mga code yan. Mga may marinig kayo dyan na iba-ibang pangalan. Sultan, Jasper. Pero ang nakakakilala lang, sir, yung mga katrabaho mo. Katrabaho. Oo. Hindi kahit na i-report yan sa COA, hindi linalagay yon. Sino tong si... At hindi tinatanong ni Hindi COA tinatanong na... yon. Oo. Basta na-comply mo yung mga requirements doon, paano ginastos, including mga cash advances, merong requirement yan. Oo. Basahin niyo po yun. Sinabi ko kanina yung Joint Memorandum Circular. Makikita niyo po doon. 33 pages Hindi lang. pwedeng ibubulsa lang yung basta-basta. May audit system. Sir, sa pulis, ganyan na ganyan din? Yes, ma'am. May alias rin? Meron po. Minsan alphanumerics ang ginagamit namin. Pero compartmentalize nga po yun. Kagaya po, I'm just speaking for myself kasi merong nakaseparate kami na unit nun eh. Kami po nun, we're under Rio 20, Regional Intelligence Office 20. Hindi ko pa sasabihin kung saang unit yun nakadeploy. So kahit yung mga ganyan, internally lang kayo ang nakakaalam. Yes, ma'am. So mahirap na ibuklat mo sa public ang lahat na ito, yung operational. Wala pa nga tayo dun sa mga alias-alias. Pero yung proseso ng AFP, proseso ng PNP, pagdating sa intelligence, talagang
Hindi Basta sinasabi. yan. May prinsipyo kaming sinusunod, yung tinatawag na the need to know basis. So, doon sa ahensya mismo, halimbawa sa ISAP, hindi lahat doon nakakaalam din ng mga codes na yun. Parang pag mababa ang pay grade mo, hindi ka pwedeng magtanong. Need to know eh. Oo. Ay, kahit na hepe, minsan hindi, mas senior, hindi nila pwedeng alamin. Mas alam pa nung sarhento. Ayun, yung mga ganon. Sir, punta tayo dito sa impeachment. Bakit ang Kongreso, ang House of Representatives, hindi ba nila naiintindihan yung inyong mga proseso sa intelligence? Bakit pa ilan beses sinasabi na kailangang malaman sino si Grace Piatos? Gusto nilang malaman, pati ba handler, pag reveal mo si Grace Piatos, pati handler, mapapareveal sa kanila? Ayun na nga, yun yung mga ganon. Kasi maaring yung iba doon, alam din nila ng mga ibang congressman, hindi naman sila mga bobo eh. Yung iba naman, talagang naib, hindi nila alam talaga. No? Pero karamihan sa kanila, alam din nila yon. So yung paghahanap Yung- sa PSA ng mga pangalan na ito, Yung paghahanap na yan eh, propaganda, optics, optics, mahirap nang sabihin, no? Baka sabihin, ini-speculate natin, pero hindi na dapat yun eh. Tsaka may audit system naman. Unqualified nga yung ano ng COA. wala sir na audit na negative talaga when it comes to confidential and intelligence fund. Usually yan pumapasa. Usually, basta in compliance ka doon sa mga requirements. And the requirements, kung titignan mo, talagang properly accounted. Yun ang importante rin. Kagaya sa ano, and even hindi confidential fund, kahit ano lang na budget, pagka ginamit mo yon, kailangan mo ng kung paano mong Liquidation. ma-liquidate. Iba yung na-obligate, iba yung na-liquidate. Yun pa ang problema ng iba, hindi nila nadidistinguish yun. Yun nangyari nung 11 days, yun ang liquidation process yun. Kaya siguro mabilis. No? Pero earlier on, dahil nakaprograma na yan, August hiningi. anticipate na, naggawa na yun. Na-obligate na. Kumbaga, encumbered na siya, nakatutok na siya, allocated na siya. Isa ko pang tanong, dapat ba cash ang binibigay? Ma'am, yun pagdating po kasi sa ganyang operations, siyempre ang iniiwasan po natin yung tinatawag natin na yung mga document traces, backtracking. So, marami pong transaction on the ground. Usually po, talagang cash basis yan. Para hindi po na-trace yan. Lalo-lalo na po security nung mga ating mga informants. So, security nung nagbigay ng cash at security nung tumanggap. Interesting yan, ha? Hindi man kasi ano yun eh. Kumbaga, siyempre po proteksyonan mo rin yung informant mo eh. Sa akin nga po yung experience ko when I was once a chief of police dun sa Bicol. I had informants who were former yung tinatawag na RR, mga rebel returnees. So, ito pong mga tao na to, siyempre tinutulungan nyo po yan. And you cannot give them yung merong documentation kasi makikita at malalaman kung sila tumutulong sa'yo rin. So, mostly po, transactions talaga dyan. On the ground is talagang cash basis po yan.